Okay, magandang umaga po muli sa inyong lahat, mga minamahal na kapatid sa Panginoon. Ngayong umagang ito, tayo po ay nasa ika-6 na session ng ating pag-aaral patungkol sa personal and public ministry ni Prophet Elisha na tinatawag natin the Prophet of Abundant Life. I hope na marami na po tayong natutunan mula sa mga aralin na ating pong tinalakay. Katulad ng aking sinabi, meron po tayong 3 pangunahing layunin kung bakit natin ito ay pinag-aaralan. Unang-una ay nais po nating matukoy at maunawaan ang mga vital secrets of his success. Kasi si Elisha po ay isang propeta na kakikitaan natin ng napakaraming pagtatagumpay sa kanyang personal at saka sa kanyang public ministry. Kaya napakahalaga na maintindihan natin at matutunan natin ano nga ba ang sekreto ng tagumpay, lalo tigit sa buhay paglilingkod sa Panginoon. Another purpose of our study is to seek to apply the principles of Elisha's life and ministry to the lives of believers today. Yan, gusto po natin yung ating natutunan ay mai-apply natin sa ating panahon ngayon. No? Lalo tigit yung mga panahon na kumbaga napakatindi ng ating pakikipaglaban at syempre nais po nating matiyak ang pagtatagumpay. And of course, for the believers to experience abundant life. No? Ako'y naniniwala, ang plano ng Diyos sa bawat mananampalataya ay buhay na ganap at buhay na kasiyasiya. Last Sunday, pinag-aralan natin ang isang problemang hindi namamalayan na ating mga mananampalataya na unti-unting nabubuo o talagang nakapenetrate na ng husay sa ating mga puso hanggang sa tayo ay tuluyan ng maapektuhan ito. Ito ay ang problem of bitterness. No? The problem of bitterness. At ang ating naging text ay sa 2 Kings chapter 2, 19 to 22. 3 bagay ang ating tinalakay. Ano po? Last Sunday, patungkol sa problem of bitterness. At ito ay nakita natin doon sa report. The report communicated to Prophet Elisha. And then the second is the requirements to carry through by the people of Jericho. And then the last is the remedy or cure for the problems. Hindi lamang sapat na malaman natin ang problemang ito, the problem of bitterness, kailangan maremedyohan po natin. At sa ilalim ng 3 puntong ito ay ating pong tinalakay ang ilang mahalagang bagay patungkol sa bitterness. So natatandaan niyo po yung mga tanong na ating pong pinag-usapan. Ang unang katanungan, what makes a person bitter? Bakit nga ba isang tao ay nagiging bitter? So I hope na natatandaan natin. The second question is, what are the characteristics of bitter person or bitterness? Anong characteristics ng taong bitter? How can you tell if someone is bitter? Sabi nga natin, bitterness, remember the details. No? And then the third question is, why do we become bitter? No? Because we think we have a right to be bitter. And then the fourth question is, what are the requirements in facing bitterness? Sabi nga ni Elisha demands for new approach, no? And then Elisha demand for new antidote. Then the sixth question natin pong tinilakay, no? What is the remedy for bitterness? At bago natin tinalakay ang remedy, pinag-usapan muna natin what bitterness will do to your life. Ano ang pwedeng gawin ng bitterness sa ating buhay? Natatandaan niyo po, napakapanganib para sa isang tao,
sa isang mananampalataya na siya po ay mag-alaga ng bitterness sa kanyang puso. There are 6, sabi nga natin, 6 na bagay na pwedeng magawa sa atin ng bitterness. Yung 6 na hindi magagandang bagay na pwedeng idulot ng bitterness sa ating puso, no? Natatandaan niyo po 'yon. Bitterness will devastate you spiritually. Bitterness will destroy you physically. Bitterness will discourage you emotionally. Bitterness will divide the fellowship. Bitterness will defile your relationship. And bitterness will deprive you of a blessing. So napakahalaga mga kapatid, no? Tanggalin natin talaga ito. Ito ay isang malaking problema, hindi lang sa buhay ng bawat mananampalataya. Ito rin ay maaaring makaapekto hindi lang sa ating mga tahanan, kundi maging sa ating simbahan. Now, the last question na ating diniscuss is, how do you get rid of bitterness? Paano tayo makakalaya from the bondage of bitterness? Okay, mga kapatid, 3 bagay po ang nais kong ibahagi sa inyo kung paano natin maaalis o matatanggal yung bitterness sa ating mga puso. Una, we need to recognize your bitterness and realize that it is a sin. Dapat nating maintindihan na ang pagkakaroon ng bitterness, kasalanan po yun. So dapat yun ay itatak natin sa ating mga puso. And secondly, realize that it is your problem. Kaya kailangan nating i-confess ang kasalanan ito sa Panginoon. So bitterness is the sin of the bitter person, not the offender. And thirdly, confess it as your sin and you need to receive God's forgiveness. Napakahalaga po niyan mga kapatid. So, kailangan ay atin pong tanggapin yung pagpapatawad ng Panginoon. Hindi ka pwedeng lumago sa iyong buhay spiritual, hindi ka pwedeng magamit effectively ng Panginoon dahil yung bitterness na yan sa puso mo ay makakaapekto sa iyong buhay Kristiyano ng maraming aspeto ng ating pangbuhay. Okay, ngayong umaga, ang kasunod na text na ating pag-aaralan ay mula sa 2 Kings. Chapter 2, nagtapos tayo ng verse 22, itutuloy naman natin ng verse 23 to verse 25. Actually mga kapatid, pinlano ko po sana na lampasan na ang bahagi ito ng ministry ni Elisha. Pero nang nag-uusap kaming dalawa nila, kaming 3, Pastor Alquin, Pastor G-Boy, ay in-encourage nila ako na ito'y ipagpatuloy, talakayin. Dahil mahirap daw po para sa mga pastor na talakayin ang paksang ito. Para sa akin, mga kapatid, this topic will be one of the harder messages for me as a pastor to preach. But I know it is an essential one. Hindi dahil itong mensahe na ito ay mahirap para sa akin o para sa inyo na maintindihan, pero mahirap para sa akin na i-preach dahil ang topic na ito ay para sa pastor o sa mga church leaders. Kaya ang paksa na ating pag-aaralan ngayon mula sa chapter sa kasunod na verse o passage, 2 Kings chapter 2, 23 to 25, pinamagatan ko po ito, The Problem in Pastoral Ministry. Kaya nakapaloob po rito sa ating pag-uusapan yung paksa na how to take care of a pastor. Kaya sabi ko sa inyo, mahirap para sa akin. Baka ma-misinterpret. Pero naramdaman ko rin na lalong mahirap ito sa mga pastor natin, sa mga outreaches. Kaya lang bilang senior pastor, kailangan ko po itong ituro hindi lamang dito sa Mother Church, kundi lalo tigit sa ating mga outreaches dahil alam ko
mahirap para sa inyong pastor na ito po ay i-preach. So nais ko pong sabihin sa inyo, I'm not here to be a burden to the church. I'm here to be a blessing. Ano po? Bago po natin pag-usapan ang bahaging ito, tayo po muna ay sumandaling manalangin. Let us pray. Panginoon, aking isinasamo at hinihiling sa inyo na sa umagang ito ay muli hayaan po ninyong kumilos ang inyong banal na espiritu sa aming mga puso at sa aming mga isipan, na sa sandaling marinig namin ang inyong tinig mula sa salitang aking pong ibabahagi. Ang aming mga puso ay magkaroon ng bukas at maging ang aming isipan ay maging bukas din po sa pagtuturo na nais mong gawin ngayong umaga. At sa mga aral na aming matututunan, Panginoon, dalangin ko ito ay magpapaigting pa at magiging daan para magkaroon lalo ng maayos na relasyon between the church leaders and the people or church members. Gabayan nawa kami ng iyong banal na espiritu at tulungan sa aming pagbubulay ng inyong salita. Ito ang aking panalangin, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. So mga kapatid, inaanyayahan ko po kayo na makibukas ng inyong mga Biblia sa ikalawang o 2 Kings chapter 2 verses 23 to 25. Akin pong babasahin at subaybayan po ninyo habang ito ay aking binabasa. Mula sa Jericho, nagpunta siya sa Bethel. Sa daan, sinalubong siya ng maraming bata at pakot siyang sinabi sa kanya, "Sasama kami sa iyo, kalbo, sasama kami sa iyo." Nilingon niya ang mga bata at sinumpa sa pangalan ni Yahweh. Mula sa kakubatay, lumabas ang 2 oso at nilapa ang 42 bata sa mga batang lumilibak sa kanya. Mula roon nagtuloy siya sa Carmelo bago nagbalik sa Samaria. 3 bagay po ang ating i-consider ngayong umaga sa ating pag-aaral. Pero sa aking tingin ay hindi po natin matatapos. At malamang na ito pong araling ito ay magkaroon po tayo ng part 2. Okay? So, 3 bagay po ang ating i-consider sa ilalim po ng talatang ito. Una, the ridiculing of Elisha. The ridiculing of Elisha. Pangalawa, the reaction of Elisha. And thirdly, the retribution or revenge from heaven. Yung talagang pagtatanggol ng langit kay Elisha. Nais ko lang magbigay ng konting comment sa bahagi ito para higit nating maunawaan ang pangyayari. At may 3 bagay akong nais kong pansinin. Sa bahaging ito. Unang bagay na gusto kong bigyan natin ng pansin is the period indicated during which Elisha was ridiculed and reviled. Tingnan po natin yung pagpanahon, yung pagkakataon, yung nangyaring ito. Yung nangyari ang panahong ito. Ang bansang Israel po, mga kapatid, nung panahong yun ay politically divided. Divided na po sila. Meron po tinatawag na Northern Kingdom at saka yung Southern Kingdom. At alam naman natin, yung Northern Kingdom, binubuo po yan ng 10 tribo, samantalang ang Southern Kingdom ay binubuo lamang ng 2 tribo. Para sa counting Bible trivia, ang Northern Kingdom po ay, ang capital city po niyan ay ang Samaria. At ang Southern Kingdom naman, ang Judah, ang kanya po namang capital city ay ang Judea. At alam niyo po, yung Bethel na pupuntahan po ni
ni Prophet Elisha, galing siya ng Jericho, papuntang Bethel. Kung matatandaan po ninyo na ang Bethel is a center of worship. Dito po naganap yung paglalaban ni Jacob at saka nung anghel, yung kanilang pagtutuos. At sa kauna-unahang pagkakataon ay dito po nagtayo ng altar si Jacob. Ano po? At sa matagal na panahon, ang lugar ng Bethel po ay naging place of worship. Nagtayo sila doon ng dambana at ng lugar kung saan sila po ay, ang mga Israelita po ay sama-samang sumasamba sa Panginoon. But during the time of Elisha and Elijah, ang Bethel po ay naging center of Baal worship. Imagine niyo, ang dating lugar kung saan ang mga anak ng Diyos ay nagpupuri at sumasamba ay naging lugar ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Mababasa niyo po yan sa Amos chapter 3 verse 14, chapter 4 verse 14, chapter 5 4 to 6. Ang dating sentro ng pagsamba sa tunay na Diyos ay naging sentro ng pagsamba kay Baal. Nangyari ito sa panahong ang mga Israelita ay nakakaranas po ng spiritual decadent o yung spiritual decay or spiritual decline. Sabihin na natin, nagaganap ang pagbagsak ng buhay spiritual ng buong mamamayan o ng lahat ng mamamayan ng Israel. So the masses of people were far from God. Napakalayo na nila sa Diyos. Sila po ay tumalikod, sila ay nag-backslide. At makikita natin sa 1 King chapter 19 verse 18, iilan na lamang ang mga taong hindi pa lumuluhod at humahalik kay Baal noong mga panahong yon. Kaya nga, kinalaban ni Prophet Elijah ang mga propeta ni Baal doon sa Mount Carmel. Natatandaan po natin yan. At napatay niya ang 450 prophets of Baal. Kaya lang, di nagtagal, kinuha na ng Panginoon si Elijah at ang pumalit ay si Elisha. Siya ang magpapatuloy ng reformation at ng revival na pinasimulan ni Elijah. So habang si Elisha po ay patungong Bethel, na dating tinatawag na House of God, ngayon ay sentro ng idolatry, dito po naganap ang panlalait, yung pang-aalipusta at panghahamak kay Prophet Elisha, ang propetang tinawag ng Diyos para sa kanyang gawain. So nakita po ninyo yung panahon kung saan nangyari yung panlalait, at meron akong isang lesson na natutunan dito, mga kapatid. Sabi ko nga, makagagawa tayo ng hindi magagandang bagay kapag bagsak tayo sa spiritual na buhay. Okay? Ulitin ko po ang mahalagang lesson, at ito ay babala sa lahat ng mananampalatayang nakikinig. Makakagawa tayo ng hindi magagandang bagay kapag bagsak tayo sa buhay o sa spiritual na buhay. Pangalawang bagay na gusto kong bigyan ng pansin, mga kapatid, is the person involved in this ridiculing. Sino yung mga taong involved? Nabasa po natin sa verse 23, mula sa Jericho, nagpunta si Elisha sa Bethel. At habang siya po ay nasa daan, mapapansin niyo po, sinalubong siya ng maraming bata at pakutyang sinabi sa kanya, "Sasama kami sa iyo, kalbo. Sasama kami sa iyo, kalbo." Pasintabi po sa mga may HIV. Ano po? Yung, alam niyo may HIV? Yung hair is vanishing. Pasintabi po sa inyong lahat dahil nabanggit po yan dito. Pero warning din po sa mga mahilig manloko at manlait sa mga kalbo. Warning din. Napansin ko lang po, mga kapatid, yung salita po dito na maraming, sinalubong siya ng maraming bata. At yung mga bata, kinutya.
Tinignan ko po ang maraming translation, iba-ibang translation ng Bible. At halos po, ang ginamit nilang translation ay bata or boy. No? Samantalang doon po sa NKJV, New King James Version, tingin ko ito po ang napakagandang salin. Kasi sabi dito, as he was going up to the road, going to Bethel, some youth came from the city of Bethel and mocked him and said to him, "Go up, you bald head! Go up, you bald head!" No? Yan. Ulitin po ulit ha. Pasintabi. No? Yung mga, sabi ko kanina, may HIV, yung mga nakagupit syagi, pasintabi na rin po sa inyo. Yung mga sa gilid lang na natira, sa gitna ay wala na. So, tawag po natin dyan ay syagi. Pero tulad sinabi ko, warning din po ito sa lahat ng mahilig mambiro sa mga oblak. Alam niyo po yung mga oblak? Baliktarin niyo po yung oblak. No? Bakit? Sabi niyan, tingnan niyo po ang nangyari sa verse 24. Kaya napansin niyo po, sinalubong. Pagdating sa verse 24, nilingon niya ang mga bata. Parang hindi siya, paano mo, nasa lubong mo, tapos nilingon. Maaari sigurong ang istorya rito ay magkasulubong sila. Pagkalampas sa kanila, nilait-lait si Elisha. Pwedeng nangyari yun. Ano po? Ay sa naisip ko pa rito, ay marahil, ay nagtago ang mga kabataang ito sa mga puno doon sa tabing daan at pagkalampas ni Elisha ay saka po nila nilait ang pisikal na kaanyuan ni Elisha. Ang sabi po ng mga commentator dito ay maaari daw po na yung pagkakalbo ni Elisha ay talagang literal. Pero maaari din talaga na kinalbo niya ang kanyang sarili upang doon po ay makita yung kanyang sincerity sa kanyang pagsunod sa Diyos. Kung ano man po ang dahilan kung bakit siya ay kalbo, ito yung lesson, huwag hamakin at kukutsain ang kalbo, baka lapain ka ng oso. Diba? Ito po yung nangyari dyan. At para sa hindi masyadong nabiyayaan ng crown of glory, alam niyo po yung crown of glory, buhok po yun. Huwag kayong mag-alala. Dahil sinabi na ng Panginoon sa kanyang pagbabalik, lahat tayo babaguhin sa isang kisap mata. Malay nyo, yung lahat ng may buhok ngayon, sila naman ang mawawalan ng buhok. At yung mga walang buhok ngayon, pag binago ng Panginoon, ay sila naman ang magkakaroon ng buhok. O, joke po yun, joke lang. So, ang grupo ng mga kabataan ito na mula sa Bethel ay ito po yung mga anak na mga idol worshiper and ungodly parents na talagang nagplano na kutsain, hamakin, at laitin si Elisha. Bakit po? Sinadya nila itong gawin para hadlangan ang representative ng Panginoon. Maaaring kinasangkapan sila ng matatanda para hadlangan si Elisha and they attack him personally. Bilang lingkod ng Panginoon, alam naman natin na ang isang lingkod ng Panginoon ay hindi yan exempted sa mga pang-atake ng kaaway. Dahil ang isa sa ginagamit ng Diyos, mga kapatid, para tayo ay lalong patatagin at patibayin sa ating pananampalataya at sa ating paglilingkod, kuminsan ay itong ganitong klase ng mga pagsubok. So ito po yung lesson na aking natutunan sa bahaging ito. No? Satan will use everything to hinder the message to be heard by the people and the messenger to be used by God for the ministry. Ulitin ko po mga kapatid, gagawin ang lahat ni Satanas para hadlangan ang mensahe ay huwag mapakinggan ng mga taong dapat makarinig nito at ang lingkod ng Panginoon ay hahadlangan niya para hindi magamit sa ministry. So ito yung bagay na aking natutunan. Kaya napakalaki po ng papel ng isang lingkod ng Diyos. No, napakalaki ng kanyang papel na ginagampanan. Kaya ang pangunahing target ng kaaway ay yung spiritual leader. Kumbaga sa church,
mismo po yung pastor. That's why sa puntong ito nakita ko ang kahalagahan na talagang maintindihan natin kung gaano kahalaga ang ministry ng isang pastor. At sa atin naman mga pastor ay gusto kong maintindihan natin na ang pagpapastor ay hindi biro, ang pagiging isang spiritual leader ay hindi biro. Dahil bukod sa mga hindi perpektong tao na ating pangungunahan, nandyan talaga ang kaaway na walang tulog at walang humpay na tayo po ay kanyang hahadlangan. Amen po ba mga kapatid? So kinakailangan talaga ng malaking tulong na nanggagaling una sa Diyos at pangalawa, tulong na manggagaling sa aming mga pinapangunahan. Now, pangatlong bagay na aking napansin po rito na gusto ko rin bigyan ng pansin. So nakita natin the period, secondly, the person involved in ridiculing, and the third point is the purpose inferred in this ridiculing. So ano po ba talaga ang layunin ng panlalait at pang-aalipustang ito gamit yung mga kabataan, no? At ang gumamit sa mga kabataan ito ay yung mga ungodly parents, yung mga idolatrous leaders of Bethel, no? Naniniwala ko mga kapatid na alam ng mga taga Bethel ang patungkol sa translation na nangyari kay Elijah. Kung paano si Elijah po ay kinuha na ng Panginoon. Matindi po ang galit ng mga tao kay Elijah. Kaya para sa kanila, nawala na yung hadlang. Wala na yung oposisyon. Wala na yung killjoy. No? Pero, alam rin nilang si Elisha na ang magiging kahalili ni Elijah. At sila ay naabisuhan na rin tungkol sa pagpunta ni Elijah sa Bethel. Eto na ha, nawala na ngayong isa, may kapalit pala. So in advance, mga kapatid, ay gumawa sila ng plano. Kaya when they verbally abused him, ang nais lamang nilang mangyari ay maliitin si Elisha para hindi niya maisagawa ang ipinapagawa sa kanya ng Panginoon. Kita niyo po, i-undermine ang kanilang authority as a spiritual leader. Ito ang gusto nilang gawin. Maliitin ang authority ni Elisha bilang spiritual leader ng buong bansang Israel. Kasi nga po, tumalikod na sila sa Diyos Ang kanila pong pinagsisilbihan na ngayon ay mga idols. At alam naman natin, sa panahon ng New Testament, pag sinabi pong idolatry, ay hindi lamang po yun pagsamba sa ribulto. Ano pong idolatry sa New Testament? Ano mang bagay na tingnan niyo po, mas importante sa iyo kaysa sa Panginoon, that is idolatry. Kung ang trabaho mo ay mas importante sa iyo kaysa Panginoon, pwedeng maging idolatry yan. Kung ang pamilya mo ay mas importante sa iyo kaysa Panginoon, anong tawag doon? So maraming anyo ang idolatry. No? Kaya itong mga idolatrous people from Bethel ay gumawa sila ng isang matinding hakbang para pigilan yung plano ng Diyos sa pamamagitan ng sinend out niyang spiritual leader o pinakapastor o propeta ng bansang Israel. Kaya anong ginawa nila? Maliitin ang kanyang authority as spiritual leader. Pangalawa, making him laughing stock of the community. Maging siyang katatawanan. And then pangatlo, pero ang punot dulo ay to forcing him to leave the community. Ito ang ultimate intent ng mga kabataang ito, to drive him from their midst, para walang killjoy, walang hadlang, walang pupuna, walang magsasabi ng mga mali nilang ginagawa. Isa pang nais kong pansinin, bilang bahagi ng kanilang pang-iinsulto, yung twice nilang sinabi na, "Go up, you bald head. Go up, you bald head." Ano ba ang nais nilang ipahiwatig? 2 beses na inulit ang panlalait. Siguro may kaugnayan nito sa double portion of the Spirit na hiningay niya.
No? Siguro para sa sabi, okay, humingi ka ng double portion. Ano? Kaya 2 beses naman din na paulit-ulit na ginagawa nila yung panlalait. Then yung go up bald head, ang ibig sabihin nito para sa akin ay nais nilang sabihin na umalis ka na dito at sumunod ka na sa amo mo. Parang gano'n. Layas ka na dito, sumama ka na kay Elijah na iyong mentor, hindi ka namin kailangan. Matindi ano? Kala natin basta-basta lang pala yung panlalait. Ang panlalait na ito was a deliberate attack upon Elisha's authority. Talagang ano po ito? Deliberate attack ito. At maliwanag na kanilang ipinapahayag, wala silang panahon para kay Elisha, wala silang panahong makinig sa sasabihin ng lingkod ng Diyos, at higit sa lahat, wala silang pakialam sa lingkod ng Diyos. At mga kapatid, sa aking palagay, malaking problema ito kapag sa pastoral ministry ay ganito ang magiging damdamin at saloobin ng mga mananampalataya. Hindi ko po sinasabi na ganito ang saloobin ng mga member ng LHCGCFC family. Naniniwala po ako na mahal ninyo ang inyong mga spiritual leader. Ano ho? Ngunit kailangan natin itong pag-aralan dahil ito'y talagang series. Hindi natin pwedeng hindi dadaanan. At ako'y naniniwala, maging sa ating panahon ngayon, palagay ko, ito ang isang problema na malaki in the ministry o in the pastoral ministry. Hindi lang sa pastoral ministry, problema din ito na nagaganap sa maraming churches ngayon and ministries. So ngayon, na dapat po talaga nating tingnan at pag-usapan. Dahil, kapag hindi ho natin ito nakita, napaghandaan, napag-usapan, maaaring hindi rin natin maranasan sa ating personal na buhay, sa ating tahanan, maging sa simbahan, yung tinatawag nating abundant life. So as a Christian, ako'y naniniwala mga kapatid, dapat natin matutunan paano natin pahahalagahan. Paano natin aalagaan, mamahalin ang ating mga spiritual leader. Katulad ng sinabi ko nga po sa inyo, mga kapatid, bilang pastor, apakahirap naming i-preach ito kasi it's possible na ma-misinterpret. Pero tulad ng lagi ko sinasabi, mga kapatid, hindi habang panahon, ako po ay naandito. At kung hindi ko ituturo ang bahaging ito, sino magtuturo sa susunod? Alam nga, magturo ay ibang pastor para sa inyo. Ako po inyong pastor, pasensya na po kayo, so kailangan kong ituro ito. At kailangan ding matutunan ito ng ating mga outreaches. Dahil yung pastor sa outreach, mga kapatid, mahirap po, ako'y naniniwala, mahirap para sa kanila na ituro ito. So, how to take care of a pastor? Or yung ating spiritual leader. So, in application, meron po akong ilang bagay na gustong i-share sa inyo, upang atin pong maintindihan. Bukod sa maintindihan ay magkaroon tayo ng idea on how to take care for our pastors. Paano ba natin aalagaan? Number 1, gusto ko pong ipaalala sa inyo. Bago po siguro yung paraan how to take care of a pastor, gusto ko lang pong ipaunawa sa inyo ang mahalagang bagay na ito. Una, gusto ko pong ipaalala sa ating lahat that the pastor is one of the 2 gifts given to the church. Ang pastor po ay isa sa napakahalagang regalo na ibinigay ng Diyos sa church. If you notice in Ephesians chapter 4, 11 to 12, ganito po ang sabi. Pinagkalooban niya ang iba na maging mga apostol, ang iba'y propeta, ang iba'y ebanghilista, at ang iba'y pastor at guro. Yan. Pastor at guro parang magkasama. Pag ikaw ay pastor, kinakailangan guro ka rin. Pero pwedeng ikaw ay guro lang, hindi ka pastor. Pero meron pong 4 dyan. Yung apostol,
yung propeta, yung ebanghelista, yung pastor at guro. So yun po yung apat na taong kaloob sa church. Pero bakit tayo po'y wala ng apostol? Bakit wala na po tayong propeta? Maliwanag po ang pahayag ng Panginoon dito po sa 1 Corinthians chapter 13 verses 8 to 10. Matatapos ang kakayanang magpahayag ng salita ng Diyos. Matatapos yun. No? Ano yun? Yung prophecy. Titigil ang kakayahang magsalita ng iba't ibang wika. Kailan yung titigil? Pero sabi ng Bible, titigil. No? Mawawala ang kaalaman. Ngunit ang pag-ibig ay walang katapusan. Verse 9, hindi pa lubos ang ating kaalaman at ang kakayahan sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Verse 9, sabi niya, hindi pa lubos ng mga panahon yon. Ngunit, pagdating ng ganap, no, mawawala ang di ganap. That's why tayo naniniwala na wala na pong apostol. Kasi ang trabaho ng apostol is to lay the foundation of the church. Sino po ang nagsimula ng church? The apostles. At sino po yung nagbibigay ng warning, ng word of God sa mga tao? The prophets. Pero when the perfect has come, kapag dumating na ang ganap, ano po, maraming iba-ibang paliliwanag doon. May nagsasabi yung ganap, yung pagbabalik ng Panginoon. May nagsasabi naman na when the perfect has come, tumutuko ito sa kapag ang Biblia sa kabuuan ay natapos na. At marami po ito yung stand. Pag natapos na po ang Biblia, hindi mo na kailangang magkaroon pa ng revelation because the Bible is the special revelation coming from God. Diba? So kung meron na pong special revelation galing sa Diyos at ito yung Bible, kakailanganin pa po ba natin ang iba pang revelation? That's why tayo naniniwala na yung apostle, yung prophet, hindi na nag-i-exist ngayon. Kung meron ba mga apostle at prophet, false na yon. Kaya sa church ngayon, merong taong kaloob. Yung ebanghelista at saka yung pastor at guro. No? Yan po yung natitira. At katulad sinabi ko, ang pastor po ay isa sa napakahalagang taong kaloob ng Diyos sa church. Gift po ng Panginoon ang pastor para sa isang iglesia. No? The other one is the evangelist, which I believe, na ang ibig sabihin po nito ngayon ay mga missionary. The word of evangelist, ang ibig sabihin po niyan ay to bring good news or declare glad tidings. So, we have men who are called evangelists who are actually missionaries to the local churches. Kaya, dalawa po yan. May mga evangelista na ibinigay ang Diyos sa church. Sila yung magbabahagi ng salita ng Diyos at mayroon din namang pastor at guro na inilagay ang Diyos sa church. So, tulad natin sinabi mga kapatid, ang pastor ay bahagi ng local church. At kung paano siya ang nangunguna sa pagkikare sa mga members. Mga kapatid, gusto kong sabihin sa inyo, responsibility naman ng mga member na alagaan ang kanilang pastor. No? Dahil sino sa palagay nyo ang mag-aalaga sa pastor ng inyong church kung hindi naman mga member? No? Kaya nga yan po inaalagaan ng pastor ang kanyang mga tupa at ang mga tupa naman ay dapat inaalagaan din ang kanilang pastor. So nakakahiya naman kung mag-aalaga sa ating mga pastor ay ibang tupa. No? Ay baka naman ang pastor, ibang tupa rin ang inaalagaan. So hindi rin tama yun. Lalo naman kung unbeliever mag-aalaga, hindi pwede. Kaya nga mga kapatid, hindi po lihim ito sa inyo. Ako ho bilang pastor at ang pinaka-senior pastor, napakalapit po sa puso ko. At napakalaki po ng aking respeto at pagmamahal sa mga pastor. Ito ang isang bagay na nakamulatan ko po sa aking tatay. Na hindi na naman po ito bago sa inyo. Marahil yung pagmamahal, pagpapahalaga, pagkalinga sa mga pastor ay namana ko po ito sa aking ama. No? Kasi yung tatay ko po, wala akong natatandaang pagkakataon
na ang aking ama ay may inireklamong pastor. Ano po? Wala akong natatandaang pagkakataon na ang aking ama, bagaman siya po'y matandang mananampalataya, ay mayroong kinalabang pastor. Ano? Kasi natatandaan ko ay yung ikinukwento ng mga pastor tungkol sa aking ama. Kaya nga po si tatay, hanggang ngayon, ang tawag po ng mga maraming pastor na inabutan niya na nagsipag-aral sa seminary ay daddy. Siya po yung daddy ng mga pastor. At hindi ko alam, pero hindi naman sinabi sa akin na ganito ang gagawin ko, pero talagang siya po yung nakita ko ang malaking respeto at pagmamahal sa mga pastor. Kaya nga, ganun din po ang aking pagpapahalaga sa mga pastor. Kaya nga po sana, meron akong ministry na gustong simulan, yung BK Ministry, Brothers Keepers Ministry. Kaya lang medyo natigil po ngayong pandemic ito, pero ang ganda po sana kung tayo, bilang isang iglesia, ay maging katuwang ko kayo dun sa pangarap na hindi lang po yung mga pastor natin, kundi maka-extend pa tayo ng tulong sa ibang mga pastor na talaga namang nangangailangan. Marahil pagkatapos ng pandemic o sa panahon ng pandemic, baka meron tayong magagawa. So, kung tayo ho i-bless ng Panginoon, sana ay ma-extend natin yung tulong at suporta dito sa mga lingkod ng Diyos na alam naman nating talagang nagpapagal para sa gawain ng Panginoon. So, mga kapatid, gusto ko lang pong sabihin sa ating lahat, it is the responsibility of the church members to take care of the pastors and his family. Kasi, sabi nga po dito, the pastor belongs to the people of the local church and is to be taken care by them. Walang ibang mag-aalaga sa inyong mga pastor, kundi kayong mga member. But, it is our responsibility as pastors to give our life for the church. O mga pastor, kayo din ay aking hinahamon at alam kong kayo'y nakikinig. Kung responsibilidad ng mga church members na alagaan kayo at ang ating pamilya, it is our responsibility as pastors to give our life for the church. Bigay yung ating buhay para sa church. Kaya, kung kayo'y kailangan, sa mga panahon na tayo'y kailangan, i-avail natin ang ating mga sarili. Kasi yan ang ating buhay. Handa nating ibigay, hindi lamang para sa Panginoon, kundi para sa church. Kasi tayo ay tinawag ng Diyos at inilagay ng Panginoon sa gawain yan. So this morning, mga kapatid, I want to share with you that there are several things that the pastor needs from his people. Yan, halakasan ko na po aking loob. May ilang bagay na gusto kong ituro ngayong umaga kung ano ba yung kailangan o gustong mangyari ng mga pastor para mula sa kanilang mga member. So unang-una, I will give a few of them this morning. So unang-una, unang-unang nais na mga pastor that the church should, number one, learn to love the man of God and his family. Ako po'y naniniwala na kahit na anong problema ang dumating, kahit na anong pagsubok ang haharapin ng iglesia, sa pangunguna ng mga spiritual leader, kapag ramdam ng mga pastor ang pagmamahal ng iglesia sa kanya at sa kanyang pamilya, mahirap po para sa amin na ito'y iwan o ang gawain ay iwan. Tingnan niyo po ang sabi ni Apostle Paul. Patotoo mismo ni Apostle Paul in Galatians chapter 4, 14 to 16. Gayunman, hindi niyo ako nilibak, ni hinamak dahil sa aking karamdaman na naging isang malaking pagsubok sa inyo. So si Pablo po ay nagministry sa taga-Galatia, meron po siyang karamdaman na nagiging sagabal, bakit hindi niya maibigay yung buo niyang paglilingkod sa mga taga-Galatia. Pero anong reaksyon ng mga taga-Galatia?
Manapay, tinanggap ninyo ako na parang anghel ng Diyos. At higit pa, parang si Kristo Jesus. Just imagine, si Apostle Paul bilang spiritual leader nila at bilang pastor, sa kabila ng kanyang kahinaan, paano po nila tinanggap si Pablo? And then verse 15, kay ligaya ninyo noon, anong nangyari? Ako na rin ang makakapagpatotoo na kung maaari nga lamang noong mga panahong yon, ay dukitin ninyo ang inyong mga mata at ibigay sa akin. Kaya lang may problema. Verse 16, at ngayon, itinuturing ba ninyo akong kaaway dahil sa sinasabi ko ang katotohanan? Okay? So nakita niyo po, nung una, na talagang ramdam ni Apostle Paul ang kanilang pagmamahal. Na kahit nga mata nila ay handa nilang dukutin. So ganito po talaga yung bilang mga pastor, mga kapatid sa Panginoon, napakalaki ng puhunang ibinigay ng Diyos para sa kanyang church. Di po ba? Si Jesus mismo binigay ang kanyang buhay. At kami rin po mga pastor ay binigay na rin po namin ang aming buhay sa Panginoon at para pangunahan ang iglesia. So ang Panginoon mismo ang naglagay ng pastor sa church. Ang Diyos mismo ang naglagay ng pastor at ito yung kaloob ng Panginoon para sa church. And one of the greatest things you can do for your pastor, my beloved members, is to love them as the man of God, to love their wife and their children. No? Kami mga pastor ay kaibigan ninyo, kapamilya ninyo, at kasama ninyo. Hindi ho kami perpekto. Hindi kami perpekto. Kayo man, hindi rin kayo perpekto. Lahat tayo hindi tayo perpekto. Kaya, ang isang kailangan natin, lahat, matutunan nating mahalin ang isa't isa. Amen po ba? Kasi kung ang pastor hindi magmamahal sa church, paano siya magsiserve ng 100%? Paano naman kung ang mga member ay hindi rin nagmamahal sa pastor? No? Kaya nga, si David, sabi rin po niya sa Psalm 55:12-14, hindi isang kaaway ang tumutuya sa akin. Mapagtitiisan ko iyon kung kaaway ang tumutuya sa akin. Hindi rin isang namumuhi sa akin ang nagmamalaki laban sa akin. Sa gayon may tatago ko aking sarili sa kanya. Kundi, sabi sa verse 13, kundi ikaw, lalaking kapantay ko, kaibigang matalik at kasama ko. Tayo ay dating magkasama nag-uusap ng matamis. Tayo lumalakad ng magkasama sa loob ng bahay ng Diyos. Ito ang pinakabalungkot po mga kapatid, sa isang iglesia. Kung ang pastor at ang mga member ay hindi maayos ang ugnayan. At kahit kanino mangyari ito, hindi ho tayo makakapaglingkod ng maayos at hindi rin po pagpapalain ng Diyos ang kanyang gawain. Amen po ba mga kapatid? That's why both the people and the pastor, dapat we must learn to love each other. And you, members of LHCGCFC family, lalo tigit sa ating mga outreaches, learn to love your pastor as the man of God. And of course, mamahalin din ninyo maging ang kanilang pamilya. Ito ang kailangan. Ito yung isang paraan para maalagaan ang ating mga pastor. At karamihan po sa ating mga pastor, sabi nga natin ito ay homegrown. Alam niyo po yung homegrown? Galing mismo sa atin. At kami naman ay hindi galing dito sa atin, kami ho'y matagal ng panahon ang iginugol dito at ito po ay kami po na inyong tinawag bilang mga pastor noong una ay kami po ay involved na rin o kumbaga masasabi na rin namin homegrown na rin po kami sa church. Dito na po kami nagkaroon ng tahid kung sa manok. Tinahira na po kami rito. Dito na po kami nagkaedad. Naalala ko yung isang pastor,
Siya ho ay nabalo, walang anak. At nung siya binisita ng isang pastor din, "Pastor, kamusta ka na? Ito, may edad na." Sabi ng pastor, sabi ng pastor, "Edad, halika nga din at pagtimpla mo kami ng kape." Iba palang edad yun. Edad, halika nga rito. Pero alam niyo po, mga kapatid, ito ang susi. Ito ay, asar kong maglingkod sa Diyos na meron tayong horizontal and vertical relationship. No? Again, ito po ang kailangan natin. At kailangan natin mga pastor, learn to love the man of God and his family. Pangalawa, learn to pray for the man of God and his family. Learn to pray. No? Si Apostle Paul, kahit masasabi nating matatag at matibay na sa paglilingkod sa Panginoon, meron siyang hiling sa mga taga-Roma, sa mga member sa Roman Harvest Christian Church. Naganoon pala tayo, no? Ano sabi niya? Romans chapter 15, 30-32. "Ipinamamali ko sa inyo mga kapatid, alang-alang sa ating Panginoong Hesukristo at sa pag-ibig ng Espiritu, tulungan ninyo ako sa pamamagitan ng inyong taimtim na pananalangin." Kita nyo? Verse 13, "Idalangin ninyo na maligtas ako sa mga taong di nananalig na nasa Judea, at ang aking dalang tulong sa Jerusalem ay marapati ng mga kapatid doon. Sa gayon, kung loloobin ng Diyos, masaya ako makakarating diyan at makapagpapahinga sa inyong piling." Napakaganda, no? Nang kailangan po namin mga pastor, kayo po ay nananalangin para sa amin. Kilala niyo po si Charles Spurgeon? Si Charles Spurgeon po ay isa sa, nung kanyang kapanahunan ng mga 18th centuries, ay isa po siya yung church po niya ay isa sa pinakamalaking church sa Amerika. Ano ho? At si Charles Spurgeon na po rin ang nagsasabi sa kanyang mga member na kung maaari ay sa ibang church muna sila sumimba para mabigyan ng pagkakataon yung mga visitors na ma-accommodate sa church. Ganun po karami nag-church sa kanila. At nagtataka ang maraming pastor kung bakit ganun ka-effective ang ministry ni Charles Spurgeon. And you know, one time, meron po mga dumalo sa kanyang pastor para humingi ng advice. No? At ipinakita niya sa panahon ng pagsamba kung gaano karami ang nag-a-attend sa Charles Spurgeon. At kung gaano ka-effective yung message na kanyang i-deliver. At sabi nga po ng isang commentator na pag si Charles Spurgeon ay nag-deliver ng message, yun daw pong pintuan ng impyerno ay nayayanig. Grabe, ano? Hindi ko alam, exaggerated yan. Pero ganun yung katindi ang kanyang preaching. Pero nung matatapos na hus ng kanyang ipakita sa mga bisitang pastor yung nangyayari sa kanilang church, sabi niya sa mga pastor, "Gusto niyo bang makita yung power plant ng church?" Ano power plant? Yung source of power? Sabi niya. Ang ginawa niya, of course, kailangan natin malaman. Siguro iniisip yung paano yung electricity sa kanilang simbahan. Dinala po ni Charles Spurgeon yung mga pastor na bisita niya sa ilalim ng church, yung pinaka-underground. At pinakita po sa kanya sa ilalim ng simbahan, sa tapat ng pulpito, ng stage, ay meron pong daan-daang mga mananampalataya na nagpe-pray para sa preaching ministry ni Charles Spurgeon. Habang siya po ay nangangaral, ay merong gatong sa ilalim na nagpapaalam ng kanyang ministry. That's why ang ministry po ni Charles Spurgeon ay naging napaka-effective. Kung meron pong kailangan ang mga pastor, kung gusto niyo pong maalagaan ang inyong mga pastor, learn to pray for the man of God and his family. Bakit po lagi ko sinasama ang pamilya? Mga kapatid, alalahanin po ninyo, kung baga ho sa paglaban sa COVID, kami mga pastor ang frontliners, kasama ang aming pamilya. Niniwala po ba kayo doon? Kapag isa sa member ng pamilya po namin ay naibagsak at naigupo ng kaaway,
apektado po kaming mga pastor. Di po ba? Paano yung mga single? Okay lang. Pero siyempre, ipag-pray nyo rin po yung magiging lifetime partner ng mga pastor na ito. Kasi napakahalaga rin po nun. Pastor Alquin, Pastor G-Boy, di po ba? Sila'y nananalangin na magiging life partner nila. At ngayon pa lang, dapat kayo bilang church members, katuwang na ipinagpe-pray. Baka isa sa inyo ang tatawagin ng Panginoon. Pastor Alquin, Pastor Iboy, ba't kayo tumatawag? Dalawa. Pero kailangan po nila ng prayer. Kasi once na sila po ay pumili ng mali, maaapektuhan ang kanilang ministry. Sa isang pagkakamali, sa pinakamahalagang desisyon ng kanilang buhay, pwede pong maapektuhan ang ministry. Kaya kayo po ng mga member na alam pong nagmamahal sa inyong mga pastor, ito ang isang kailangan ng mga pastor para po maalagaan mabuti ang mga pastor. No? Sabi po dyan, learn to pray for your pastor and their family. Sa Bible po, marami kayong makikita talagang hiniling ni Apostle Paul ang pananalangin ng mga mananampalataya. Huwag po kayong magsawang manalangin. At trabaho din po namin na ipanalangin po kayo ng puspusan sa Panginoon. Kaya kung kayo mayroong mga suliranin, kung kayo may mga pinagdadaanan sa buhay, kung kayo may mga problema, may mga pangangailangan, don't hesitate please. Huwag kayong magdadalawang isip na ilapit sa amin at kayo ay aming ipapanalangin. At kung meron kaming tulong na magagawa, gagawin namin yon sa abot ng aming makakaya. Pangatlong bagay, mga kapatid, na alam kong kailangan ng mga pastor at sa paraang ito ay pwede nyo pong magamit para maalagaan ang inyong pastor. Ang pangatlo po is, learn to meet the needs of your pastors and their families. Learn to meet the needs. No? In 1 Corinthians chapter 9, 7-14, tingnan niyo po yung logic na ginamit ni Pablo rito. Sinong kawal ang naglilingkod ng sariling gugol? Sinong tao ang nagtatanim ng ubas at di nakikinabang sa mga bunga nito? Meron ba? Sinong pastol ang nag-aalaga ng mga tupa at di nakikinabang sa gatas nito? Ang sinasabi ko ay hindi batay sa ginagawa lamang ng tao. Yan din ang sinasabi ng kautusan. Nasasaad sa kautusan ni Moses, huwag mong bubusalan ang baka habang ginagamit sa pag-iik. Talaga bang ang baka lamang ang inaalala ng Diyos? Siyempre hindi. No? Tayo ang tinutukoy niya. Dahil sa atin, kaya ito nasulat. Sapagkat ang nag-aararo at ang gumigiik ay umaasang may kaparte siya sa aanihin. No? Nag-aasik kami sa inyo ng pagpapalang espiritual. Sabi ni Apostle Paul yan. Nag-aasik kami sa inyo ng pagpapalang espiritual. Malaking bagay ba naman kung umani kami ng mga kapakinabangang material mula sa inyo? Okay? Verse 12. Kung ang iba'y may ganitong karapatan, ay di lalo na kami. Gayunmay hindi namin ginagamit ang karapatang ito. Tiniis namin ang lahat upang hindi kami maging hadlang sa mabuting balita tungkol kay Kristo. At hindi pa ninyo alam na ang mga naglilingkod sa templo ay tumatanggap ng pagkain mula sa templo. At ang mga naglilingkod sa dambana ay may bahagi sa mga handog na nasa dambana. Sa ganyan ding paraan, ipinag-uutos ng Panginoon na ang mga nangangaral ng mabuting balita ay dapat mabuhay sa pamamagitan ng mabuting balita. Those who preach the gospel will live by the gospel. So the pastor's family depends upon the local church for their living. Mahirap man kung sabihin, pero may mga churches po na hindi ganito ang kanilang pananaw. Ang kanilang sistema hindi po ganoon. The pastor is full-time
and draws no other income. Wala. No? The pastor does not get the opportunity to work overtime and bring in little extra in hard times. Pero nangyayari po yan. He depends upon you. Kami po, no? As a full-time pastor, depends upon you. No? Naalala ko po, kamakailan lamang meron pong isang pastor. Actually, ito po yung disciple ko. Hindi ko alam bakit nagkaganito. No? Pastor po siya at nag-focus na lang po siya sa business. Pero siya rin po ang senior pastor. Ang ginagawa ng pastor na ito, tumatawag siya ng mga pastor, mga student pastor, at siya po yung nangunguna sa church. Samantalang siya ay naka-full-time sa business, ay siya rin po ang full-time senior pastor. Okay? So, one time nagkita kami, na-drive po siya ng magandang sasakyan, bagong sasakyan. At ang sabi niya sa akin, hindi ko malilimutan, sabi niya sa akin, Pastor, napakasarap mag-drive ng bagong sasakyan. Kaya nga, bilang pastor, natutunan ko na dapat ang pastor ay humuhukay ng kanyang balong iinuman. Napakatalinhagan ng kanyang sinabi. No? Dapat bilang pastor, huhukay ka ng iyong sariling balon na iyong iinuman. Matalinghaga po yun. Ako po'y sumagot doon sa aking disciple na pastor na yon. Sabi ko sa kanya, Pastor, magkaiba tayo ng pananaw. Dahil alam kong tinawag ako ng Diyos, hinahayaan ko ang Diyos ang maghukay ng balon ng aking iinuman. At kung ano man yung tubig na nandoon sa balon na gusto ng Diyos na aking inumin, yun ang aking iinumin. So, hindi ko alam kung nagkaintindihan kami sa matalinhagang pahayag na aming sinabi. Naniniwala ko mga kapatid, it is your responsibility, it is our responsibility to give our lives for the church. But it is your responsibility as members of the church, no, to help us meeting our needs with our family. No? Kaya nga matatandaan niyo po, kahit po sa Old Testament, kung yun naaalala, ilang pong tribo meron ng Israel? Ilan po? 12 tribo yun. Sa panahon po ni Joshua, hinati-hati po yung lupa na kanilang nasakop. Ano po? Sa 11. Bakit 11 lang? Hindi po binigyan ng bahagi lupa ang mga Levita. Ang mga Levita, hindi po binigyan. Bakit po hindi sila binigyan? Kasi ang mga Levites po, sila po ang mamamahala sa temple. Basahin niyo po yan. Sila po ang gagawa ng anumang gawain sa temple. Basta lipi ng mga Levita, ng mga Levites. Kaya doon sa mga Levites, yan ang galing ang mga priest. No? Yung mga pari sa Old Testament. So hindi sila binigyan ng lupa na kanilang pagtataniman dahil ang responsibilidad ng 12 tribo ay ano? Yung 10% ng kanilang ani, dadalhin nila sa kamalig sa templo. Yun ang magiging pagkain ng mga Levites. So kung titingnan nyo po, hindi lang pala 10% ang ibinigay ang mga sa Levites. Kasi kaya nga pala, worthy of double honor ang Levites. Kasi yung kung 10 tribo yon magbibigay ng 10%, ano mangyayari? Yung kinikita ng bawat isang tribo, magiging katumbas ng kinikita ng mga Levites. Pero dahil 11, ang mga Levites, kung tutuusin, mas higit pa. And that's the role of the Levites. The Levites will give their lives for the ministry. Full-time ministry. And the other tribes of Israel will give their 10% to supply the needs of the temple and the needs of the Levites. So to care for your pastors and spiritual leaders, you need to learn to meet their needs with their family. Nakakahiyang sabihin, pero ito ang totoo. Kaya nga po siguro, kailangan kong sabihin ito dahil bilang senior pastor, kailangan matutunan ito.
No, mga kapatid sa Panginoon. No, ako'y nagpapasalamat dahil po sa Mother Church ay nakikita ko naman po talaga na full support ang ibinibigay nyo sa amin. No? At walang pagkakataon na kami po ay pinagkulang ng Diyos. Sa mga ups and downs, sa mga pangangailangan, na malalaking pangangailangan, sa pamamagitan po ng church ay napunuan ng Panginoon yung aming pangangailangan. At sinasabi ko po ito para sa ating mga outreaches. No, mga kapatid, siyempre, hindi sa lahat ng pagkakataon ay andyan po ang Mother Church na magbibigay ng full support sa inyong pastor. Siyempre, kinakailangan din po, parang bata yan matuto kayong tumayo, lumakad, at dumating yung panahon na mamuhay na inyong pastor ay inyong nasusuportahan. No? At alam ko naman, mahal ninyo inyong pastor. No? So sana ay hindi lang po tayo nagpo-post sa mga FB natin ng masasayang bagay, no, na masasaganang bagay, na maraming kainan o kaligayahan, pero wag po niyong kalilimutan ang inyong pastor. Learn to support and provide the needs of your pastors. Amen po ba, mga kapatid? Kasi hindi po natin aasahan na ibang mga tupa ang magsusuporta diyan. Amen? Lalo hindi ang mga mananampalataya. No? Hindi rin po naman natin pwedeng ang pastor ay manalangin at basta bubukol na lang ang pangangailangan niya. So mga kapatid, ang pastor po nananalangin, pero kayo rin po, mga kapatid namin, ang siyang gagamitin ng Panginoon. Kaya, hindi lang po prayer, kasama na rin po yung provision kailangan para maalagaan ang ating mga pastor. Pang-apat, okay? Learn to protect God's man and his family. Learn to protect God's man. Ito po isa sa kailangan namin. No? Kung meron po mga tao na manlalait, hahamak, at kung ano bang hindi magagandang gagawin sa amin, alam ko nandiyan kayo sa likuran namin. Katulad na sinabi ni Paul in 1 Timothy chapter 5 verse 19, do not listen to an accusation against an elder unless it is brought by 2 or more witnesses. Pwede naman po pag mayroong sumbong laban sa pastor, pero hindi po dapat kaagad-agad pakinggan ang mga accusation against your spiritual leader unless it is brought by 2 or more witnesses. So refuse to start gossip, refuse to hear gossip, and refuse to spread gossip. Stand up, ipagtanggol ninyo ang inyong pastor. If someone is trying to hurt him or his family, rebuke them and have no fellowship with them. O bilang pastor ninyo, hindi ko hahayaang may maninira at mananakit sa inyo at sa inyong pamilya dahil mahal ko kayo bilang mga kapatid sa Panginoon. At kayo rin naman bilang mga kapatid at kasama naming naglilingkod sa Panginoon, tulungan nyo rin ang ating mga pastor. No? Learn to shut up talk and learn to stand up and fight kung kinakailangan. Amen po ba? No? Stand up for your spiritual leader. Tumayo kayo, ipagtanggol ninyo. Ito po isa sa napakalaking bagay na talagang kailangan. No? Yung po baga malaman ng mga pastor na sa laban ng buhay, sa laban ng paglilingkod, hindi po kami nag-iisa. May mga churches akong alaman na pilit sinisira ng ilang tao ang kanilang simbahan, samantalang karamihan sa simbahan ay tila walang pakialam at parang pastor lamang nila ang mag-isang lumalaban. The majority of the members remain uninvolved. Mga kapatid, sa LHC GCFC family, there is a time to fight and there is a time to war. Learn to protect God's men, God's servant, and His family. No? Alam niyo po, alam naman natin na ang Diyos ipagtatanggol ng kanyang mga lingkod. Amen po ba?
Pinagtatanggulo ng Diyos yan. At marami ko na pong beses napatunayan yan. No? Maraming pagkakataon, ayaw ko na lang pong magkwento. Sana may kukwento ako sa inyong sample, pero wag na lang. Pero maraming beses ko na pong napatunayan na kapag kami o ang isang pastor ay merong laban at alam niya na makatuwiran ang kanyang laban, hindi naman yan pinababayaan ng Diyos. No? Kaya katulong kayo, kasama kayo, mas lumalakas ang loob ng pastor na magpatuloy sa paglilingkod at magpatuloy sa pakikipaglaban sa kaaway dahil alam niya, nandyan po kayo sa likuran na hindi lamang tumutulak, kundi rin handang lumaban. Amen po ba? Panlima, learn to stay with your pastor. No? Learn to stay with your pastor. In 2 Timothy chapter 4, 9 to 11, sulat po ni Pablo kay Timoteo, ito ang sabi ni Paul kay Timothy, sikapin mo makarating dini sa lalong madaling panahon. Sa panahong ito po, si Apostle Paul ay nakakulong. Pero bagaman siya nakabilanggo, nagpapatuloy pa rin po siya sa paglilingkod sa Panginoon. Verse 10, sabi ni Paul kay Timothy, iniwan na ako ni Demas, yung dating kasama niya sa paglilingkod, sabi niya, iniwan na ako ni Demas dahil sa pagkahumaling sa mga bagay na pansanlibutan. Nag-backslide po si Demas. Siya ay nasa Thessalonica. Nagpunta sa Galacia si Crescente. Si Tito naman nasa Dalmatia. Verse 11, si Lucas na lamang ang kasama ko. Hanapin mo si Marcos, isama mo rin sapagkat malaki ang maitutulong niya sa aking gawain. Nakita niyo po mga kapatid, sa ministry pala, napakahalaga para sa pastor na alam niya na may mga miyembrong kumbaga ay kasama niya sa paglilingkod. No? Lalo tigit yung mga officer sa church. Kayo po yung pangalawang leader sa church. So learn to stay with your pastor. No? So nakita ko mula rito sa talata, ang isa pa ang napakahalagang pangangailangan ng isang pastor. Isang paraan para talagang mapalakas ang loob ng pastor. Sabi ko nga sa inyo, learn to stay. He will stay with you through thick and thin, in good times and bad times. So learn to encourage your pastor dahil kami ay tao rin. Di po ba? Na nadi-discourage. Tao rin kami na maaari pong panghinaan ng loob. Marami mga pastor ang iniwan ng church, iniwan ng ministry because of discouragement, not because of money. Hindi po dahil sa kulang sa pinansyal. Ang pastor po na talagang tinawag ng Diyos, may pinansyal man o wala, magpapatuloy yan. Basta ramdam po nila ang pagmamahal at ang pananatili ng mga membro at patuloy na pagsuporta sa kanila sa gawain ng Panginoon. No? So, a good definition of a friend, sabi nga po ng isa, is this: someone who walks in when the whole world walks out. Ito daw po ang tunay na kaibigan. No? Handang lumakad na kasama kahit iwan pa man siya ng buong mundo. So sa aming mga pastor, mga kapatid sa Panginoon, tulad ng natutunan natin sa buhay ni Elisha, bilang lingkod ng Diyos, yung panlalait, pagmamaliit, ginawa sa kanya. Pero kaaway po ang gumawa sa kanya. Ang pinakamasakit po ay kung yung mga kakampi niya. Ang pinakamasakit sa isang pastor ay kung ang laban na ito ay hindi laban sa mga hindi mananampalataya at laban sa kapwa mananampalataya. Siguro ito po isa sa pinaka-discouraging moment sa isang pastor. But ngayon, natuto tayo sa buhay ni Elisha, di po ba? Magandang ating natutunan sa buhay ni Elisha. Na hindi natin mamaliitin ang lingkod ng Diyos. Sa halip, susuportahan natin
sa abot ng ating makakaya. Okay, sa akin pong pagtatapos, so meron pong part 2 ang ating pong message. Dahil yung point 1 lang ang aking natalakay, yung point 2 and 3 ay tatalakay po natin next week. So, sa akin pong pagtatapos, gusto lang po ipaalala, ano nga ba talaga ang trabaho ng pastor, at ano ang tungkulin ng mga member. Kapag ating nagampanan ng maayos ang trabaho natin ng mga pastor at nagagampanan naman ng mga member ang kanilang tungkulin, ako naniniwala, the church will experience abundant life. So, maiksi lang po ito. So, yung acronym ng pastor, what is the responsibility of the pastor? It is the responsibility of the pastor to preach the whole counsel of God. Preaching. Kasi ito po ang paraan para ma-equip at ma-edify po natin ang mga mananampalataya. Isa sa napakahalagang tungkulin din po ng pastor sa letter A, siyempre yung administration. Paano yung pangangasiwaan ng husay ang iglesia? It is our responsibility as pastor to shepherd the flock. Ibig sabihin talagang yung pagpapakain, yung pag-aalaga, at yung pagbibigay ng protection. That is the responsibility of the pastor. Thirdly, it is our responsibility as pastor to teach our people. Kaya talagang yung pastor and teacher, magkasama yan sa dapat kakayanan ng isang pastor. And then letter O, it is our responsibility to oversee the affairs of the church. Tayo ang naka-hands-on sa iglesia, ma-physical man ito, ma-spiritual man ito, ma-relational man ito. At syempre napakahalaga bilang pastor na tayo ay magiging role model sa congregation. Hindi lamang tayo, maging ang ating family as a whole. But remember, this is your responsibility. Ginamit ko yung salitang people, pastor and people. So, the first responsibility of the congregation is to pray for your pastors. Talagang nakita naman natin, ang pastor ay talagang number 1 target ng kaaway at kailangan talagang i-cover natin sa pananalangin. Encourage your pastor. Obey your pastor. Protect your pastor. Napag-aralan natin yan. Love your pastor. At sa panghuli, you need to entrust your pastor. Pagtiwalaan. Mga kapatid, nawa sa ating pag-aaral ng paksang ito, sa ating mga natutunan, ay mas lalo pa nating pagandahin, patatagin ang ugnayan natin sa isa't isa. You may have many preachers, but not many pastors. So take care of them, and God will take care of you. God bless po, mga kapatid.